Noong 2013, tila normal na araw lamang sana yon para kay Nick Lavery at mga kasamahan niyang Amerikanong Green Beret sa gitna ng isang misyon sa Afghanistan nang biglang dumagundong ang paligid sabay ang pag-ulan ng bala mula sa isang machine gun na nakapatong sa isang pick-up truck sa di kalayuan. Maya-maya lang, 25 mga Afghan Taliban fighters ang biglang sumulpot at nagpaulan agad ng mga pampasabog at mas marami pang bala. Sa gitna ng putukan, nakita ni Nick ang isa niyang kasamahan na sa sobrang shock ay hindi na nakakilos. Walang pagdadalawang isip ay sinakripisyo ni Nick ang sarili niyang kaligtasan. Tumakbo siya papunta sa kasamahan, niyakap niya ito maging kapalit man ay ang pagsalo ng sarili niyang katawan sa mga bala ng kalaban. At ang mga sumunod na tagpo ay naging isa sa pinakamagiting na pangyayari sa kabuuan ng giyera sa Afghanistan, kung saan nakilala si Nick bilang sundalong naputulan na ng paa, ngunit hindi pa rin natinag at patuloy na lumaban hanggang sa kauli-hulihang patak ng dugo. Mr. Si Nick Lavery ay pinanganak at lumaki sa Massachusetts, USA. Nagsimula ang pangarap ni Nick na pumasok sa Army magmula nang mapanood niya ang commercial sa TV kung saan ang isang lalaki ay nakipaglaban sa isang lava monster sa isang bundok at matagumpay niyang natalo ang kalaban at nagsuot ito ng uniform ng Marine Corps. Mula noon ay sinabi ni Nick sa kanyang sarili na gusto niyang maging katulad ng lalaking yon. Nakapagtapos si Nick ng kolehiyo noong 2007. Sakto naman nung panahon na yon ay nagpapalakas ng puwersa ang kanilang bansa sa Afghanistan at Iraq. Kaya walang sinayang na panahon at agad siyang pumasok sa US Army upang maging bahagi ng Green Beret. Dahil ayon kay Nick, ito ang pinakamabilis na paraan upang maging bahagi siya ng US Army Special Operations Team kung saan pangarap niyang maging bahagi sa mga delikadong misyon ito. Nung unang naging membro si Nick ng Green Beret ay sa Team 18 Bravo siya napasali bilang weapon specialist. Nagbuhos ng matinding effort si Nick sa pagtitraining dahil sa kagustuhan niyang maging pinakamahusay na Green Beret. Kaya naman palagi siyang nasa firing range sa gym at palagi rin siya nagpa-practice ng mga bagong kasanayan ng isang sundalo. Binigyang panahon din niya ang medical training dahil napakahalaga noon sa uri ng mga misyon na kanilang gagawin. Agad siyang napasabak sa Afghanistan bilang bahagi ng Green Beret at bagamat dito ay naranasan niya ang totoong hirap ng aktwal na digmaan, ligtas naman siya nakauwi sa US matapos ang 2 sunod na assignments sa gitnang silangan. Ngunit hindi nagtagal, noong June 2011, inanunsyo ni President Barack Obama na mag-withdraw ng 33,000 US troops mula sa Afghanistan. At habang nagaganap ang dahan-dahang pag-alis ng malaking puwersa ng mga kano, ay kinailangan ng isang grupo ng mga batikang Green Berets na magmi-maintain ng kaayusan at seguridad sa maiiwang pwesto ng mga sundalo at poprotekta sa mga kontrolado nilang lugar habang numinipis ang puwersa ng US Forces sa Afghanistan. At dito ay muling bumalik ang tropa ni Nick sa nasabing bansa. Nang makarating sa Afghanistan ang grupo ni Nick ay hindi nila pinlanong gumawa ng malaking base dahil aalis lang din sila doon sa lalong madaling panahon. Kaya napili nilang gawing base ang isang lumang kampo na may sukat na 50 meters pahaba at may 50 meters naman palapad. Ayon kay Nick, hindi ito mailalarawan na isang ganap na kampo dahil bukod sa tadtad na sa bala ang mga pader na nakapaligid dito, kulang ito sa mga basic na pasilidad tulad ng mga komportableng quarters para sa mga sundalo. Ngunit gusto nila ang kampo dahil aalis naman sila agad at temporary base lamang ito. Ngunit matapos lamang ang halos 3 linggo ay tila sinubukan na agad ang tapang ng grupo. Habang inaayos ng grupo ni Nick ang isang bahagi ng kampo, isang granada ang lumanding sa kanilang kinaroroonan at agad sumabog sa kanyang likuran at nag-iwan yun ng isang butas na kasing laki ng lemon sa likurang bahagi ng kanyang balikat. Mabuti na lamang at hindi siya naoperahan at kaagad din namang gumaling ang kanyang sugat. Yun din ang isa sa naging eye-opener nila na magiging alisto sa lahat ng oras dahil sa mga kalabang naghihintay lang ng pagkakataon na sila ay patayin. Ngunit kung gaano kadaling natakasan ni Nick ang tiyak na kapahamakan sa insidenteng yon, 6 na linggo lamang matapos siyang masugatan ay muli na namang susubukin ang kanyang katapangan. Habang minamaneho ni Nick ang kanilang sasakyan na nauna sa isang convoy, sila ay bumangga sa isang malaking IED o Improvised Explosive Device na nagdulot ng pagkasira ng ibang parte ng sasakyan at ilang kasamahan niya ang napuruhan. Alam nila na ang may kagagawa noon ay mga Taliban na kaagad namang nakita ni Nick sa isang sulok. Kaya agad siyang bumaba sa sasakyan at pinasok ang kapunuan ng mansanas upang sugurin ang kalaban.
Ngunit nagulat na lamang si Nick dahil nasa likuran niya na pala ay isang lalaki at nakatutok na ang baril na AK-47 sa kanya. Nang humarap siya dito ay biglang tila napakabilis ng pangyayari dahil sunod-sunod na putok ang kaagad niyang narinig. Napatingin na lamang siya sa langit at hindi niya na namalayan na may tama na pala siya sa kanyang mukha dahil panandalian siyang nawala ng malay. Nalaman niya na lamang na may sugat siya makalipas ang isang oras at punong-puno na siya ng dugo. Buti na lamang at hindi siya tinuluyan ng kalaban at tumakbo na rin ito matapos siyang mabaril. Agad naman siya nakita ng kanilang medic at kaagad siya nitong nilapatan ng first aid. Nilinis nito ang dugo sa kanyang mukha at nilagyan ng gamot ang kanyang sugat. Mabuti na lamang at daplis lang ang kanyang tama doon kaya mabilis lamang na tumigil ang dugo. Matapos siyang gamutin ng medic ay nagpatulong naman ito sa kanya upang gamutin pa ang ibang kasama nila na sugatan din dahil sa pagsabog ng sasakyan nila kanina. Nakita nga niya si John, isa sa kanyang kasamahan na may malubhang tama sa mata. Sa sobrang lubha noon ay lumabas na ang kanang mata nito sa kanyang ulo. Habang tinutulungan niya si John ay isang kasamahan niya ang lumapit sa kanya at pinunasan ang dugo niya sa mukha na akala niya ay tumigil na. Ngunit patuloy pa rin pala yon na dumudugo. Ngunit ang sugat na yon ay baliwala lamang kay Nick. Dahil naging matatag na siya, mula nung nasugatan siya 6 na linggo ang nakaraan, naikondisyon na niya ang sarili sa mga sugat na maaari niyang matamo habang nasa isang misyon. Ngunit ang dalawang pangyayaring yon ay pagsubok lamang pala dahil may mas malaking trahedya pa ang kakaharapin si Nick na susubok sa kanyang katapangan bilang sundalo. March 11, 2013, sa isa nilang operasyon, tila isang normal na misyon lamang sana yon kasama ang ibang Special Forces units ng US Army at mga miyembro ng Afghan National Army Troops at Afghan National Police. Ilang dosenang beses nang ginawa ng grupo ni Nick ang operasyon na ito kaya bagamat nag-iingat ay tila walang kakaiba sa misyong yon. Habang nasa operasyon ay may dumating na mga Afghan elders o mga leader ng isang Afghan community na kanilang kakausapin kasabay ang isang Ford Ranger truck na may machine gun sa taas nito. Tila kinutuban siya ng masama nang makita niya ang pick-up truck na yon kaya inisip niya na isang bantayon sa kanila. Ngunit binaliwala ni Nick ang kutob na yon. Nagdesisyon si Nick na tapusin ang kanilang trabaho sa araw na yon imbis na pagtuunan ng pansin ang naturang pick-up truck. Ang hindi niya alam na yon ay isang desisyon na pagsisisihan niya habang buhay. Nang matapos sa mga kailangan nilang gawin sa misyon, ay naglakad si Nick papunta sa kanyang sasakyan. Ngunit nasa kalahatian pa lamang siya ng paglalakad ay may narinig siyang isang putok. Ang unang pumasok sa isip niya ay baka aksidente lamang na nadulas ang daliri ng isa nilang kasamahan sa baril nito. Ngunit bigla na lamang narinig niya ang sunod-sunod na putok kaya mabilis siyang napalingon at nakita niya ang isang Afghan National Police Officer na umakyat sa likod ng Ford Ranger truck na may nakasabit na PKM machine gun at binabaril nito ang mga kasamahan ni Nick mula sa taas na may layo lamang na 20 feet. Gaya ng nakasanayan ni Nick, agad siyang nagtago sa likod ng kanyang sasakyan at maghanap ng tiyempo upang rumesbak sana. At doon niya nakita ang isa sa kasamahan niya na nakatulala na lamang habang nakatingin sa pulis na nagpapaputok. Kaya naman kaagad niya itong tinakbo upang iligtas. Niyakap niya ito kaya ang likod niya ay nakaharap sa pulis na bumabaril sa kanila. Naramdaman niyang tinamaan siya sa likod ng kanyang binti ng PKM machine gun na yon at napaigik siya dahil sa sobrang sakit na nararamdaman niya. Sa lakas ng impact ng tama sa binti niya ay natumba siya padapa sa sundalong yakap niya. Ngunit nanaig ang dugong sundalo ni Nick at matapang pa rin niyang iginapang ang kanyang sarili habang yakap ang kasamahan niya na nakatulala pa rin ng mga sandaling yun. Nakapagtago sila sa likod ng isang truck na naroon habang siya ay nakadapa sa ibabaw ng kanyang kasamahan. Sa pagkakadapang yun ay may nakita siyang baril na bumagsak mula sa isang sundalo na nasugatan rin. Kaya naman kinuha niya yun at pinaputukan niya ang pulis na nasa taas ng truck. Swerteng tinamaan niya yun at kaagad namang isinugod ng isa sa mga kasamahan ni Nick upang suntukin ang nakakapagpaputok pa rin na pulis. Kaya ito ay na-knockout sa likod ng pick-up. Subalit wala silang kamalay-malay na ang putok na yun ay siya palang hudyat upang lumabas ang ilang mga kasama nito na nagtatago lamang at nag-aantay ng putukan bilang senyales. Dito, pinaulanan na ng mga rockets at machine gun fire ang grupo ni Nick. Saka lang nila nalaman na yun pala ay isang ambush. Wala nang nagawa pa ang mga kasamahang sundalo ni Nick kundi ang gumanti na rin ng putok at sinubukan makasurvive sa ambush na yon. Sa tansya nila, aabot sa 25 na mga Afghan terrorists na may dalang matataas na kalibre ng baril at pampasabog ang nakapaligid sa kanila. Tiningnan ni Nick ang kasamahan niyang sundalo na iniligtas niya kanina at shock pa rin ito. Pero sa tingin niya ay mas mabuti na ang lagay nito. Kaya naman bumangon si Nick at sinuri niya naman ang kanyang sarili.
Pinunit niya ang natitira niyang pantalon at nakita niya na labas na ang mga tisyo sa kanyang binti at durog na ang kanyang mga buto. Habang masaganang umaagos ang dugo mula doon, kitang-kita pa niya ang malailog ng dugo na dumadaloy mula sa lugar na una siyang tinamaan hanggang sa kasalukuyan niyang pwesto sa likod ng sasakyan. Ayon sa kaalaman na natutunan niya sa medical training, marahil ay may 8 minuto na lamang siyang mabubuhay base sa sugat at dugong nawawala sa kanya. Takot at pangamba ang nararamdaman ni Nick ng mga oras na yon. Sa puntong yon ay alam niya na yun na ang katapusan para sa kanya. Pero naisip niya na may trabaho siyang dapat gampanan at hindi siya maaaring sumuko ng ganun-ganun na lamang. Kaya naman kumuha siya ng pantali sa kanyang first aid kit. Itinali niya ito sa kanyang binti, ngunit hindi sapat ang isa. Kumuha naman siya ng pangalawa at muling itinali sa binti. Sa puntong yon ay medyo napigilan na ang pagdurugo ng kanyang sugat. Hindi na malaman ni Nick kung saan nanggagaling ang sakit na nararamdaman niya ng mga oras na yon. Dumating naman ang isa sa mga kasamahan niya upang tingnan siya. Awa at pag-aalala ang nararamdaman nito para kay Nick. Hindi ito nagsasalita at tinititigan lamang si Nick at ang sugat niya. Kaya naman sinabihan na ito ni Nick na wag na siyang intindihin at tulungan na lamang nito ang iba pa nilang kasamahan dahil wala na siyang pag-asa na mabubuhay pa. Ngunit hindi siya nito pinakinggan. Sa halip ay kinuha nito ang pangatlong tali at pinulupot yon sa binti ni Nick. Naiwan namang nakahiga doon si Nick habang nakatingala sa langit. Napatanong siya sa kanyang sarili kung nagawa niya ba ang lahat ng kaya niyang gawin sa buhay. Muli niyang tiningnan ang kanyang binti at nakita niya ang dugo na patuloy pa ring umaagos mula sa kanyang sugat. Sa puntong yun ay inilabas niya ang kanyang tapang at naisipan niyang ilaban ang kanyang sariling buhay. Naisip niya hindi niya tatapusin ang lahat ng ganun-ganun lang. Kaya naman kumuha siya ng bandage. Binuo niya yun sa pamamagitan ng pagrolyo. Iyon ay tinatawag ng mga medic na powerball. Itinulak niya ito sa loob ng kanyang hita at sumasayad yon sa mga buto na nabasag. Halos mawalan siya ng malay dahil sa sobrang sakit na nararamdaman niya, ngunit nilakasan niya lamang ang kanyang loob. Kaya isiniksik pa niya ang natitira pang bandage sa loob ng kanyang hita at inilak yun gamit ang mga tali sa kanyang paa at dito ay sobrang sakit ng kanyang naramdaman. Ay hindi niya nakinaya sa puntong yon at nawala na siya ng malay. Ngunit maya-maya ay nagigising siya. Pagkatapos ay mawawalan uli ng malay dahil sa maraming dugo nang nawawala sa kanya. Ngunit nang muli siyang magising ay nabuo sa isipan niya na kailangan niyang gamitin ang mga natitira niyang minuto sa buhay upang gumawa ng kabutihan. Kaya naman gumapang siya papalapit sa kanyang mga kasamahan at tumulong siya sa kanilang mga sugat sa kabila ng hirap na pinagdadaanan niya. Kahit may dumating ng reinforcements ay nahirapan pa rin ang grupo ni Nick na talunin ang napakarami at armadong kalaban. Sa katunayan ay tumagal pa ng 1 oras at kalahati nung siya ay tinamaan hanggang sa oras na siya ay maisakay sa isang rescue helicopter. Habang nasa helicopter ay nararamdaman niya na may isa siyang kasamahan na humawak sa kanyang mukha. Sinabi nito kung gaano siya kamahal at nagsabi na din ito ng mga huling paalam. Ngunit biglang napatanong si Nick kung bakit buhay pa siya. Hindi kasi siya makapaniwala kung bakit hanggang sa mga oras na yon ay humihinga pa siya sa dami ng dugong na wala sa kanya. Naisip niya na lamang na marahil hindi pa yon ang kanyang katapusan. Kaya naman ang sandaling yon ay sinadya niyang pumasok sa combat mode. Hindi siya pumuputok ng baril at hindi niya rin nakikita ang mga kalaban niya. Ngunit nasa isang laban siya para sa kanyang buhay at ibubuhos niya ang lahat ng tapang at lakas niya upang maipanalo ang laban na ito. Ginawa naman lahat ng mga medic upang makasurvive si Nick hanggang sa makarating sila sa Bagram Air Base, Afghanistan. Kaagad na pinasok si Nick sa emergency room at agad na pinutol ang binti nito. Tanging makina na lamang ang bumubuhay kay Nick ng mga oras na yon at mahina na rin ang kanyang puso at pulso. Pagkatapos ng lahat ng mga operasyon at gamutan na pinagdaanan ni Nick ay himalang nakaligtas siya mula sa kamatayan at inilipat sa Walter Reed Hospital sa Amerika upang tuluyang magpagaling. Pero hindi kasing palad ni Nick ang 3 niyang mga kasamahan na napatay nung araw na yon. Binisita ng unang ginang na si Michelle Obama si Nick sa Walter Reed upang magpasalamat sa serbisyong ibinigay ni Nick sa bansa. Sinabihan din siya na magpakatatag lamang. Humingi naman ng pabor dito si Nick at sinabi niya na siya ay asset pa rin ng Amerika at siya ay babalik pa bilang isang sundalo. Huwag lamang siyang susukuan ng gobyerno. Dahil doon ay naiyak ang unang ginang maging ang ina ni Nick. Nanatili ng 1 taon si Nick sa Walter Reed upang sumailalim sa rehabilitasyon at gumamit rin siya ng prosthetic leg upang matulungan siyang muling mabuhay ng normal. At yun ang naging paraan niya upang makabalik sa serbisyo. Halos 2 taon ang nakalipas at si Nick ay tinanghal bilang kauna-unahan at natatanging Special Forces Operator na bumalik sa labanan bilang isang above-the-knee amputee.
Muling bumalik sa aksyon sa Afghanistan si Nick. Ito ay nakaabot sa kaalaman ng lahat hanggang sa Washington, lalo na sa mga mambabatas na lalong nagbigay ng suporta kay Nick. Ang masaklap, ang Afghan police officer na bumaril sa grupo ni Nick nung araw na yon ay kasamahan mismo nila at si Nick pa mismo ang nagtraining dito sa loob ng 6 na linggo sa paghawak ng baril at iba't ibang explosive devices. Napag-alaman nila na pinuntahan ng Taliban ng pulis na yon sa kanilang bahay at binigyan ng 2 choices. Gawin niya ang iniutos sa kanya na targetin ng mga kanong sundalo o papatayin nila ang buong pamilya ng pulis. Kahit anuman ang choice niya ay mamamatay pa rin siya. Pero nangako ang Taliban na poprotektahan nila ang pamilya nito sa kanilang buong buhay. At dahil totoo ang Taliban sa mga pangako nilang ito sa marami ng pamilya ng police officers na nagtaksil sa mga kano dati, sinunod na lamang ng opisyal ang demand ng Taliban. Isa itong malaking dahilan kung bakit naging mas magaan ang pagtanggap ni Nick sa nangyari sa kanya at kahit papaano ay naibsan ang puot na nararamdaman sa sinapit nito. Ayon kay Nick, wala raw siyang kahit isang sandaling pinagsisihan sa nangyari sa kanya. Dahil sa pagkaputol ng kanyang paa ay lalo siyang naging matatag, matapang at mas lalo niyang naiintindihan ang halaga ng bawat minuto sa kanyang buhay na binubuhos niya ngayon sa pagsiservisyo sa bayan at sa pagiging mabuting ama sa kanyang 2 anak. Sa kabuuan ng kanyang serbisyo ay nakatanggap si Nick ng 17 medalya, kagaya ng 1 Silver Star, 3 Purple Hearts, 2 Bronze Stars, at marami pang parangal. Higit sa lahat, ang kanyang kabayanihan ay pinag-uusapan sa maraming mga documentaries, mga libro, at maging mga YouTube videos kagaya nito. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.